Magandang gabi Pilipinas, ito po ang News Radio Tonight, mga pinaka-importanting balita sa ating bansa at sa buong mundo. Ako po si Paulo Barcelon. At ako si Brian Basa. Simulcast tayo sa official social media channels ng Smile Network, Cool FM at News Radio Philippines, pati sa 89.5 JLR, KTSB 98.3, RKW 107.1 at sa iba't ibang online radio stations sa buong Pilipinas. Sa ulo ng mga balitang nasa News Radio Tonight. Dalawa patay sa pamamaril sa loob ng isang paaralan sa Zamboanga City. Bilang ng mga nasawi, bunsod ng bagyong Maymay, Luis at ng hanging habagat umabot na sa 26. Pinay tennis star Alex Ayala bigong manalo laban kay Amanda Anisimova sa Cincinnati Open. At ang pagbabayanihan sa kabila ng mga epekto ng habagat, silipin sa ating pabaon tonight. Bayan, pasintabi po at sensitibo ang balitang aming ihahatid. Patay ang dalawang individual matapos pagbabarilin sa loob ng Ateneo de Zamboanga University pasado alas 9 kaninang umaga. Ang salarin ni live stream pa ang pamamaril sa social media. Hindi po namin ipapakita ang nasabing video dahil labag po ito sa aming panuntunan. Pero kita sa mga kuha sa labas ng paaralan ang mga estudyanteng nagsisigawan matapos makarinig ng sunod-sunod na mga putok ng baril. Mga bata na ibulang yung larga! Bilius! Uy! Porke! Ken, albata! Tayo! Ken, pala albata! Tayo! Tayo sa taas! Ando sa taas! Albata! Ayon kay Zamboanga City Mayor Kimmer Olaso, unang tinangka ng batang sospek na barilin ng isang guro na nasa kalagitnaan ng klase. Nang hindi ito tumama, lumipat siya sa ibang kwarto at doon naman nagpaputok. Agad itong ikinamatay ng dalawang estudyante at matapos ang insidente, natagpo ang patay ang sospek. Agad na isinara ng pamunuan ng Ateneo de Zamboanga University ang kanilang campus matapos ang insidente. Suspendido na rin ang klase roon hanggang bukas, August 19. Bagong-bagong balita, pasado alas 8 kanina nang muling magsagawa ng press conference si Zamboanga Congresswoman Beng Climaco, katuwang ang crisis management team. Inaasahang maglalabas daw bukas ng mas detalyadong ulat ang mga otoridad sa insidente. Nilinaw rin ng mambabatas na 2 lamang ang nasawi sa pamamaril at hindi 4 gaya ng iniulat ng ibang media outlets. Lumalabas kasing kumalat sa social media ang impormasyong may 2 security guard na nasawi, pero ang larawang kumalat ay galing pala sa simulation exercise na ginawa sa Ateneo de Zamboanga noong Hulyo. Ayon naman sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, dapat unahin ng news outlets ang pagiging diskente at makatao sa pag-cover ng istoryang ito at respetuhin ang lahat ng panig na sangkot sa pangyayari. Naglabas na rin ng pahayag ang Ateneo de Zamboanga University. Narito ang tinig ni University President Ernald Alfonso S.J. Pakinggan po natin. Peace to all of you. Today has been a deeply painful and difficult day for all of us. We continue to reach out to and accompany the families directly affected by the tragedy at our junior high school, Tumaga campus. We also hold in prayer our students, our personnel, and everyone who has been shaken by what happened. The university is fully cooperating with law enforcement and the proper authorities as they continue their investigation. We know that there are many questions that all of us understandably want answered. We ask for your patience. We ask for your patience as the facts are carefully established. At this time, we do not want to preempt the results of the investigation. We must allow verified facts
to guide us and avoid speculation that may cause further pain to the families and to our community. In the meantime, our priority remains the well-being of our students, of our personnel, of our families. We will continue to provide pastoral, psychological, and other necessary support in the days ahead. We ask everyone to remain compassionate, prayerful, and responsible in sharing information. May God grant comfort to those who mourn, healing to those who are hurting, and peace to our entire community. May God bless us all. Inaalam na ngayon ng pulis ang motibo sa likod ng pamamaril. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates, agad na nakaresponde ang Zamboanga City Police sa insidente. Pakiusap nila sa lahat, itigil na ang pagkakalat ng nabura ng live stream ng pamamaril. Nagpaabot naman ng pakikiramay ang Department of Education. Nakikipag-ugnay na rin ang DepEd sa mental health professionals para mabigyan ng psychological first aid at psychosocial support ang mga apektadong estudyante at empleyado. Nitong Hulyo lang, tulad ng nabanggit kanina, nang magsagawa ng active shooter drill sa nasabing paaralan. Sa isang pahayag naman, sinundi na ng Ateneo de Manila University ang karahasan at sinabing hindi dapat nagiging lugar ng karahasan ang mga paaralan. Panawagan ng Ateneo de Manila, mabilis na investigasyon upang matukoy kung paano nakakuha at nakapagdala ng armas sa loob ng paaralan ang isang bata. Ipinaabot dito ang pakikiisa sa mga pamilya at kaibigan ng mga nasawi at panalangin para sa mabilis na paggaling ng mga sugatan. Samantala, nanawagan din ito ng pagkakaisa ng buong Ateneo community habang pinaharap ng Ateneo de Zamboanga ang trahedya. Brian, Magis, indeed nga yung huling statement na binasa mo at definitely malapit ito sa'yo dahil Atenista ka rin. Pero nagpaabot din ng pakikiramay ang Malacanang sa mga pamilya at komunidad ng Ateneo de Zamboanga matapos ang pamamaril. Sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dapat ituring na ligtas na lugar ang mga eskwelahan para sa mga mag-aaral. Inatasan ni PBBM ang law enforcement agencies na magsagawa ng masusing investigasyon sa insidente. Layo ng pagsisiyasat na matukoy kung ano pa ang dapat gawin para maiwasan ang kaparehong mga insidente. Giit ng Pangulo, dapat magpatuloy sa kanilang pag-aaral ang mga estudyante nang hindi kailangang mangamba sa kanilang kaligtasan. Sa ibang balita, umabot na sa 26 ang nasawi, 17 ang nasusugatan o nasugatan at isa ang nawawala sa pinagsamang epekto ng Tropical Cyclones Luis at Maymay at ng hanging habagat. Ayon sa pinakabagong data ng Office of Civil Defense as of August 18, pinakamarami ang nasawi sa Benguet na umabot na sa 15, bunsod ng serye ng landslide sa Baguio, La Trinidad at Atong. 17 naman ang iniulat na nasugatan kabilang ang 12 sa Benguet, habang isa naman sa Batangas City ang patuloy na pinaghahanap. Mahigit 1.4 million families o humigit kumulang 5.1 million individuals sa 10 rehiyon ang apektado ng mga bagyo at habagat. Nasa lampas 300 naman ang evacuation center kung saan nakalikas ngayon ang halos 7,000 pamilya. Halos 2,000 kabahayan naman ang napinsala habang nasa 3.1 billion pesos ang pinsala sa infrastruktura at 1.4 billion pesos naman ang taya sa agricultural damage. Samantala, umabot na sa 760 million pesos ang halaga ng ayudang naipamahagi ng mga apektadong komunidad. O eto, galing mismo sa Malacanang ha, walang pasok on-site sa buong Metro Manila, Bulacan, Rizal, Laguna at Cavite, dulot ng habagat na hinahatak ng Bagyong Nene. Ipatutupad ang alternative delivery mode bukas at work from home naman ang mga opisina ng gobyerno. Hanggang Miyerkules na po, suspendido ang physical o face-to-face classes sa University of Santo Tomas. Bunsod pa rin ng pagbaha. Virtual mode naman ng mga estudyante o virtual mode naman sila sa August 20 at 22. Sa University of the East Manila at Caloocan campuses, asynchronous ang klase. Sa K-12 at colleges,
online classes naman ang gagawin sa College of Law, College of Dentistry at graduate schools. Maaari namang bumalik sa face-to-face classes ang UE campuses, depende sa sitwasyon ng panahon. Ang buong lalawigan naman ng Cavite nagsuspende ng klase sa lahat ng antas sa public at private schools. Samantala, special non-working day naman sa Biyernes, Agosto 21 bilang paggunita sa Ninoy Aquino Day. Muling suspendido bukas, Agosto 19, ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dahil sa sama ng panahon. Ayon kay Impeachment Clerk of Court at Senate Secretary Renato Bantug Jr., muling ipinag-utos ng korte ang pagsuspende sa trial bunsod ng sama ng panahon o patuloy na sama ng panahon na umiiral sa Metro Manila. Sa susunod na linggo, inaasahang magpapatuloy ang impeachment trial ng bise at inaasahang tatalakayin pa rin ang Article 1 o ang paggamit ng OVP at DepEd ng confidential funds. Nako, tingnan natin kung ano pa ang mga masususpinde sa mga susunod na araw. Alamin na natin ang pinakahuling sitwasyon ng panahon mula sa ating Senior Weather and Science Correspondent, JV Mondala. Nako, JV, ihanda ko na ba ang raincoat ko bukas? Brian, naging isang ganap na bagyo ang binabantayang low pressure area na nasa silangan ng extreme northern Luzon at binigyan ng lokal na pangalan na Bagyong Neneng ang ikatlong bagyo ngayong Agosto. Namata ng Bagyong Neneng sa layong 775 km silangan ng extreme northern Luzon. Taglay nito ang lakas na aabot sa 45 km per hour malapit sa gitna at pagbugsong aabot sa 55 km per hour. Kumikilos ito par northwestward sa bilis na 20 km per hour ayon sa 10 PM update ng Pag-asa. Sa forecast track na inilabas ng 5 PM bulletin, inaasahang kikilos ito pa west-northwestward papuntang northern Taiwan bilang isang mahinang bagyo at walang magiging direktang epekto sa alinmang bahagi ng bansa, pero palalakasin nito ang hanging habagat na magdadala ng mga pag-ulan sa Luzon at Western Visayas. Bukod sa Bagyong Neneng ay binabantayan rin ng Pag-asa ang isa pang bagyo na nasa kanluran ng Northern Luzon at isa pang bagyo na nasa silangan ng labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa wind forecast, inaasahang lalayo sa bansa ang unang bagyo pero unti-unti namang lalapit ang ikatlong bagyo na posibleng pumasok sa PAR bilang isang malakas na bagyo sa kalagitnaan ng susunod na linggo. Pero sa ngayon, malayo pa ito sa bansa, nasa 3,100 kilometers pa ito, pero patuloy natin itong babantayan. Sa rainfall forecast, magpapatuloy pa rin ang mahina hanggang sa katamtaman na minsan ay malakas na pag-ulan sa kanlurang bahagi ng Luzon. At maulap na panahon na may kasamang mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan ang mararanasan sa natitirang bahagi nito dahil sa habagat. Sa Visayas, maulap na papawirin na may kasamang mahina hanggang sa katamtamang buhos ng ulan ang western sections, partikular na sa Panay at Negros Islands, habang maulap na panahon naman ang mararanasan sa nalalabing bahagi ng Visayas. Sa Mindanao naman, magpapatuloy ang maalinsang panahon sa umaga, pero pagdating ng hapon gabi, pasahan na ang mga localized thunderstorms na posibleng magpabaha sa mabababang lugar at landslides. At yan ang ating lagay ng panahon ngayong gabi. Ako si JB Bundala. Laging tatandaan, kung focus ka, lamang ka sa anumang sakuna. Ayan, maghahanda na nga ako ng raincoat at ang mga labahin kailangang gawa ng paraan. Maraming salamat, JV Mondala. Sa isang panukalang batas sa Kamara ang nagmumungkahing paglinisin, Brian, ang mga nagtatapon ng basura ng mga baradong kanal at daluyan ng tubig bilang community service. So ibig sabihin, bawal lang, kung mapapasa ito, Brian, bawal ka nang magkalat sa tabi-tabi. Sa House Bill number 10841 ni Navotas Representative Toby Chanco, isang araw na community service ang ipapataw sa first-time offenders, 2 sa ikalawang pagdabag at 3 araw naman na community service para sa mga succeeding offense. 8 oras ang ituturing na isang araw ng community service at dapat may supervision ng mga otoridad sa paglilinis ng mga kanal at creek. Kailangan din umunong nakasuot ng protective gear ang mga lalabag habang bibigyan ng alternative task ang mga hindi medically fit para sa canal cleanup. Ayon kay Chanco, layon ng panukala na iparamdam sa mga lalabag na mas madali ang tamang pagtatapon ng basura
kaysa sa mahirap at magastos na paglilinis ng mga baradong daluyan. Patuloy na problema sa bansa ang pagbaha na lumalala dahil sa basurang naiipon sa mga ilog at kanal. Ayon sa MMDA, halos 750 tons ng basura ang inalis nito sa isang waterway sa Parañaque noong nakaraang linggo lamang. Naku, ang dami niyan, ano, Paolo? At kung hindi basura naman ang lumulutang, isda raw. Bunsod ng malakas na pag-ulan, umabot sa loob ng UST campus ang mga isdang tulad ng hito. Sa videong ipinost ng TikTok creator na si @happylang, tanong niya, magpapacheck up ba sa UST Hospital ang nasabing isda? Panoorin natin ang video. Ayan, kwento ng ang laki ng hito. Oh Kwento my. ng maraming Tomasians online. Dekada 90 pa nang mauso ang pagpasok ng mga hito sa loob ng UST campus tuwing umuulan. Kasi lumilitaw daw ang mga ito mula sa mga mabababaw na estero sa paligid ng UST campus. Kaya kapag malakas ang ulan at matindi ang baha, Paolo, I think you will agree with me, tulang aquarium ang iba't ibang gusali sa loob ng pamosong universidad. Actually, hindi lang sa paligid ng UST, Brian, pati yung pati yung Espanya Boulevard. So yan yung mga kadalasan nating binabantayan. Alam mo na yan kapag sumasapit ang malakas na pag-ulan. Bad news mula sa usapang hito, Brian. Usapang hopya naman tayo dahil bad news para sa mga sumusunod sa Ayala Mania dahil natalo ang pambato ng Pilipinas kontra kay Amanda Anisimova sa Cincinnati Open 4-6, 6-4, and 6-2. Unang naantala ang labanan ng dalawa dahil sa ulan kung saan leading si Ayala ng 1-0. Sa pagpapatuloy ng laban kaninang alas 10 ng umaga oras sa Pilipinas, lumamang si Ayala ng 2-0 pero tila nagpalitan ng deuces at break points ang dalawa hanggang tuluyang makuha ni Ayala ang panalo sa first set, 6-4. Pero hindi na napigilan ni Ayala ang momentum ni Anisimova sa second set, 6-4 at tuluyan nang nakuha ang panalo laban sa Pinoy tennis star, 6-4. Sunod naman na lalaban si Alex Ayala sa US Open sa katapusan ng Agosto. Susunod, bakit nga ba importante ang psychological first aid sa tuwing may mga nangyayaring pamamaril sa mga eskwelahan? Makakausap natin mamaya ang ating resident psychometrician na si Gerard Dimaano. Magbabalik po ang News Radio Tonight makalipas ang ilang paalala. Tuloy ang balitaan sa News Radio Tonight. Mahalagang napag-uusapan ngayon ang psychological first aid. So ano nga ba ang dapat natin gawin sa pagresponde sa ganitong klaseng sitwasyon at paano ba dapat pahalagahan ng mga magulang ang mental health at kapakanan ng kanilang mga anak? Alamin natin yan kasama ang ating resident psychometrician at psychosocial first aider na si Gerard Dimaano. Hi, Gerard. I call you Anima. Thank you for joining us. Yes. Thank you. It's a pleasure po, sir. Nako, ito nga, ang bigat nga ng hinaharap ngayon ng mga pamilya, ng mga guro, estudyante sa Ateneo de Zamboanga, sa buong Zamboanga City. No, if we listen to the statement earlier by Ma'am Beng, of course, no. So i-set up muna natin ano ba ang posibleng epekto ng ganitong klaseng insidente sa mental at emotional state ng mga estudyante, guro at mga magulang. Okay, that is a good question, Sir Brian, because there is a lot going on, especially with this situation regarding the school shooting incidences that has recently occurred lately from Tacloban, and now we have Ateneo de Zamboanga. These situations should not be taken lightly at all. One factor of this is
the direct exposure to certain traumatic events such as school shootings, in this case yung nangyari sa Ateneo de Zamboanga, it increases the risks of the students developing severe mental health distress, which can lead to the development of certain mental health disorders such as depression, anxiety, acute stress disorder, and if it worsens, post-traumatic stress disorder. These situations should not be taken lightly at all, as I've said earlier. And kailangan talaga dapat tayo makinig sa ating mga estudyante kung ano yung mga pinagdadaanan nila, at ang importante kung may mga problema ba sila sa studies nila o kahit sa pamilya, it's definitely important to hear them out first. Yun talaga ang makita natin na mental and emotional effect sa kanila, especially that they are students with bright dreams. Yan. Alam mo, gatungan ko lang, Anima, yung tanong ni Brian. Kanina kasi napag-uusapan yung epekto ng ganitong insidente sa mga sa mga magulang, sa mga guro, no, sa mga iba't ibang members ng community, especially yung mga nasa malapit within the Ateneo de Zamboanga University. Since you recently just completed a training sa psychosocial first aid, pwede ba nating i-define what is psychosocial first aid at paano ba ito kinoconduct? Briefly, Anima. Okay, thank you for that question, Sir Pao. So, the purpose of psychological first aid is to provide psychosocial support and behavioral support for students, especially those who are in a dilemma, crisis, name it. For example, family conflicts, academic conflicts. That is the purpose of psychosocial first aid. It's meant to at least help distress and minimize possible severities of psychological cases experienced by certain students, especially in schools. For example, let's say we have a student struggling academically. We have to document first what are the certain factors that have been causing them to be academically fatigued. It could be peer related, it could be, of course, academically related, it could be family related. We have to consider multiple factors para malaman natin bakit ba siya ganito. Hindi tayo pwedeng maging hasty. We have to take it one step at a time. We have to document everything, and in case everything goes severe, best if we can refer immediately to a mental health professional urgently as soon as possible. So yes, I hope that answers your question, Sir Pao. Brian? Yeah. Ito bang psychosocial first aid, can anyone do this? Kasi I know, Anima, ikaw ay isang certified na psychosocial first aider, merong training. Pero halimbawa, kung ako ay wag naman sana mangyari, di ba? Wag naman sana. Oo. Halimbawa, malagay ako o yung mga kasama ko sa isang ganitong klaseng sitwasyon, peligroso. Pwede ba kaming makapag-conduct ng ganung klaseng gawain, psychosocial first aid? Meron ba kayong magagawa kapag nagkaganon? Yes, Sir Brian, that is a good question. When it comes to having psychological first aid, it is definitely important to note that in accordance with the Philippine Psychology Act, Republic Act 10029, and the Mental Health Act, RA 1036, the professionals that should be handling psychosocial or psychological first aid rather should be PRC accredited, and they are qualified. For example, certified mental health first aiders can be qualified. Registered psychologists and psychiatrists can be qualified, especially in handling with severe cases. You will be Because in handling psychological first aid, let's say for example the school shootings, it is important to know the severity of the cases of the students, because depending if they have symptoms of some certain diagnosis, let's say for example major depressive disorder or depression, it is important for a professional to be client-centric.
and to not rush the process. That is the first thing that you should prioritize in psychological first aid. And secondly is to document everything that you need. You don't need to force it. You just have to listen. Listening is the most important thing when conducting psychological first aid. You have to let them vent out their feelings. You have to let them vent out their frustrations, because every single burden that they say out loud is a burden lifted from them one at a time. And most importantly, when it is severe, as I have stated earlier, it is best to refer them immediately to a psychologist or a psychiatrist. Urgently, or pwede rin sa LGU po, local government units with mental health services po. And if it is a child in conflict with the law, for example, in case the circumstances is that they are abused, or trigger warning, they are abused or bothered in their household, the school has the right to direct them to local government units to ensure the safety and security of the students. So when answering your question, Sir Brian, psychological first aid, anyone can undergo it, especially for mental health awareness. And it is important that, especially na tao tayo, it is normal to feel for those who are victims of certain calamities, certain disasters. And most importantly, we have to embody the essence that we are there, whether we're mental health professionals or not, we are there to help support them empathetically. That is our special power, especially as humans. We cannot invalidate their feelings just because they're crying, they're angry. No, it is important to validate his feelings because we are all human and we have similar problems as well in our own lives. So when it comes to psychological first aid, it is definitely important to have these implemented not just in corporate places but also in academic schools. A child that knows that he is understood will make themselves feel safe and secure, knowing that they're validated and they're heard. Briefly na lang, Anima, kasi medyo gahol tayo Yes. sa oras. Ano It's ano okay. yung maaaring gawin ng schools para matulungan yung mga students, no? Yung students, yung buong community, probably even yung mga kasama nila sa hanap buhay o maging sa paaralan, na to feel safe again. Kasi 'di ba ang daming mga insidente ng ganito, katulad nung nangyari sa Tacloban just a month ago. Yes. Ngayon, we're dealing with Zamboanga. So ano yung mga dapat nating gawin o dapat gawin ng paaralan and siguro ng national government na rin, total na pag-uusapan ito, para muling makaramdam ng security at maiwasan yung lingering effects? Kasi we all know what happened in Columbine in the 1990s. We all know what Yes. happened in Sandy Hook sa America. So ano yung mga dapat gawin ng community in the Philippine setting to ensure na hindi na ito nauulit and students, teachers, and the community feel safe around these schools? Okay, that is a good question, Sir Pao. So we have a recently implemented law, which is Republic Act 12080, also known as the Basic Education, Mental Health and Wellbeing Promotion Act. And this aims to provide mental health support for children in public schools nationwide by deploying school counselor associates and school counselors with backgrounds in psychology and guidance counseling. The best solution school can provide for students is to establish mental health plantillas or care centers in all schools for students to feel safe and secure in expressing their thoughts and feelings to a mental health professional without invalidation, while mental health professionals themselves exercise their utmost confidentiality in documenting certain cases of students who are going through mental distress. Additionally, as I've said earlier, every school teacher and staff, including security personnel, should undergo basic psychological first aid training, which will equip them with knowledge on handling crisis situations in schools and in documenting a student's experiences. This is also in adherence with the mental health law, which would prioritize the psychological safety for all students and citizens. Napakagandang diskusyon, Anima. Always a pleasure to have you on board in times of crisis. Maraming salamat, Gerard Di Maano, resident psychometrician
certified psychological first aider. At abangan niyo po ang kanyang podcast sa Smile Network na Anima Says, debuting very, very soon. Balik po tayo sa mga balita. Nagpaabot ng pakikiramay ang mga senador sa mga pamilya ng mga nasawi at o sa mga estudyante, guro at magulang na apektado ng school shooting sa Zamboanga. Ayon kay Senator Bam Aquino, nakapanlulumo na naging lugar ng takot at karahasan ang mga paaralan. Nanawagan naman si Senator Kiko Pangilinan ng mas matibay na safety net para sa mga kabataan, kabilang ang mas maraming guidance counselor, psychologist at maging mental health services. Sinabi naman ni Senator Risa Ontiveros na hindi pa matitiyak kung may kaugnayan ng insidente sa nihilistic violent extremism o sa mga online community na sinusuri din matapos ang Tacloban school shooting. Babala ng senadora, mas malalim ang problema kung ang karahasan ay hindi lamang isinasagawa kundi dinidisplay, ginagaya at nila-livestream online. Bilang chairperson ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, ipagpapatuloy ni Ontiveros sa mga pagdinig sa Webes para matukoy ang dapat baguhin sa school at online environments ng mga kabataan. Giit naman ni Senator Kiko Pangilinan, hindi sapat ang isang batas o isang hakbang lang at kailangan ang pinagsamang tugon ng mga paaralan, pamilya, komunidad, mental health professionals, online platforms at ang pamahalaan. Pare-pareho namang nanawagan ng mga senador na palakasin ng proteksyon sa mga bata upang hindi na maulit ang karahasan. Pansamantala namang sinibak ng Bureau of Customs ang District Commander ng Enforcement and Security Services sa Zamboanga Port na ama ng child in conflict with the law na sangkot sa shooting sa Ateneo de Zamboanga University. Sabi ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, hindi man sangkot sa insidente ang Customs Lieutenant na ama ng CICL, kailangan ang relief order para matiyak na patas ang investigasyon. Sisiyasatin kung napabayaan ba ng opisyal ang baril at aalamin din kung inisyu ba ng customs ang armas na ginamit sa insidente. Sabi ni Nepomuceno, nag-issue ng mga baril ang customs sa ilang tauhan, kabilang ang mga handgun at machine pistol para yan sa kanilang anti-smuggling operations. Pina-inventaryo na ito ng Customs Commissioner pina-inventaryo, Paolo, no, ang lahat ng issued firearms at mission orders kasabay ng review sa sistema ng pag-issue ng mga baril sa customs personnel. Nako, marami silang gagawin. Giit pa ni Nepomuceno, dapat tuloy-tuloy raw ang gun safety training. Mainam din daw nakasama sa sistema ang mga requirement gaya ng neuropsychiatric training o testing. Oo, dapat tama ang pag-iisip o nasa tamang lagay ng pag-iisip bago humawak ng armas. Samantala, nilinaw naman ng Philippine Ports Authority na hindi nito tauhan ang ama ng bata. Hindi rin siya port police ng PPA. Magkaiba raw ang Port Management Office ng Zamboanga at ang port police nito sa Bureau of Customs. At susunod, 2 opisyal ng DOTR suspendido ng Ombudsman. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng News Radio Tonight. Nagbabalik ang News Radio Tonight. Pinatawa ng Ombudsman ng immediate 6-month preventive suspension without pay ang dating kalihim ng Land Transportation Office na sina Vigor Mendoza II at Teofilo Guadis III kaugnay ng kasong grave misconduct at conduct prejudicial to the best interest of the service na isinampa laban sa kanila. Ito ay kaugnay ng information para magsingil ng kaukulang bayad para sa mga nagpaparehistro ng sasakyan kahit na inatasan na sila ng gobyerno na lumipat na sa Land Transportation Management System o LTMS. Sa isang pahayag, sinabi ng Ombudsman na may sufficient grounds para idawit ang dalawa sa hindi maayos na pagsasalin ng kaukulang data sa bagong system na nagresulta sa 13.3 billion pesos na halaga ng dagdag na computer fees mula 2019 hanggang 2025. Dahilan para i-flag ito ng Commission on Audit.
Matatanda ang unang pinasinayaan ang partnership ng private IT company na Stratcom noong February 2003 at nagtagal ng 2 dekada hanggang sa pumirma ang dalawang ahensya ng phase-out agreement para maipagpatuloy ang paggamit ng system hanggat wala pang bagong malilipatan ng data na hawak ng LTO. 2022 naman ang pumabor si Guadi sa paggamit ng Stratcom dahil ito raw ay, quote, better solution. Samantalang noong sumunod na taon ay pumirma si Mendoza ng mga memorandum na nagsasapinal ng revival at institutionalization ng dating sistema, parallel utilization ng LTMS. Sinabi naman ni Transport Secretary Banoy Lopez na nirerespeto niya ang desisyon ng Ombudsman sa pagsuspinde sa dalawa. Sa mga balita kaugnay ng epekto ng masamang panahon, pinalalakas ng DENR Metro Manila ang paglinis at pagbantay sa mga ilog at baybayin kasunod ng malakas na ulan at pagbaha sa Metro Manila noong Lunes. Humigit sa 1,000 sako ng halo-halong basura ang nakolekta mula sa 27 cleanup sites. Ayon sa ahensya, nakatulong ang mga trash trap sa pagharap sa mga lumulutang na basura. Yan kasi ang nakababara sa mga daluyan ng tubig. Halos 200 ang trash trap sites sa Metro Manila. Halos kalahati sa mga ito nasa lungsod ng Maynila, Quezon City at Caloocan. Sabi ng DENR, nakatutulong ang pag-alis ng basura sa pagpapaluwag ng agos ng tubig. Pero aminado rin ang ahensya na hindi ito ang solusyon sa problema ng basura. Hinimok ang publiko na huwag magtapon ng basura papasok sa mga kanal at estero. Sa balitang habagarin, ramdam ang epekto ng habagat sa iba't ibang bahagi ng Luzon ngayong Martes. Detalye ng balitang yan mula sa senior correspondent na si Ria Eugenio. So Ria, anong sitwasyon ngayon sa mga lalawigan? Ria? Paolo, patuloy ang buhos ng malalakas na ulan sa iba't ibang lugar sa Luzon. Sa Bato, Camarines Sur, na maang malakas na buhos ng ulan kasabay ang pag-ihip ng malakas na hangin. Makikita sa lugar ang patuloy na pag-ulan na maaaring magdulot ng panganib sa mga residente, lalo na sa mga lugar na madaling bahain o makaranas ng pagguho ng lupa. Sa Puerto Galera naman sa Mindoro, isang residente ang nasawi matapos matabunan ng lupa at pader sa isang landslide sa barangay Sinandigan. Ayon sa mga otoridad, natrap ang biktima matapos gumuho ang bahagi ng lupa at pader malapit sa kanyang tirahan. Agad siyang sinugod sa Puerto Galera Hospital, ngunit kalaunan ay idineklarang patay. Patuloy namang isinasagawa ng mga otoridad ang kanilang monitoring at response operations sa mga lugar na apektado ng patuloy na pag-ulan. Pinapayuhan ang mga residente at motorista na mag-ingat at umiwas sa mga lugar na apektado ng landslide. Paulo? Maraming salamat, Ria Eugenio. Nag-uula. Brian. Okay. Sorry, internet mo naapektuhan ng masamang panahon. Pero tuloy tayo sa balitaan. Nadagdagan ang kumpirmadong nasawi sa Tarlac matapos malunod. Ang detalye ng balitang yan mula sa aming Chief National Correspondent Christian Zamora. Christian, ilan na ang nalunod? Christian. Brian, 4 na ang naitalang patay sa insidente ng pagkalunod sa kasagsagan ng pananalasa ng habagat dito sa probinsya ng Tarlac. 3 sa mga ito, menor de edad. August 13 nang makatanggap ng tawag ang Concepcion Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office mula sa mga otoridad ng Capas LGU dahil sa insidente ng pagkalunod sa isang ilog sa bayan. Ayon sa mga rescuers, 4 na binatilyo ang napaulat na naligo sa ilog at 3 ang na-rescue ng Capas MDRRMO nang lumakas ang ragasan ng tubig. At 1 naman ang inagos ng rumaragasang ilog at natagpuan ng patay sa bahagi ng Lukong River sa Concepcion nitong Biyernes. Samantala, bangkay na rin nang matagpuan ang isang 13 anyos na binatilyo
sa ilalim ng Bamban Bridge nitong Sabado, August 15. Ang lalaki ay residente ng Mabalacat City kung saan ito aksidenteng nahulog sa ilog habang kasagsagan ng malakas na ulan sa lugar. Sa kaparehong araw, natagpuan din ang bangkay ng 55 anyos na lalaki sa barangay Nancamarinan, Aduas sa Paniki, Tarlac. Ngayong araw naman, Martes, August 18, isang residente pa ng barangay Poblacion West sa Santa Ignacia, Tarlac ang nalunod. Ayon kay Santa Ignacia Vice Mayor Ponce Candelario, 1:30 ng hapon nang matagpuan ang bangkay ng biktima sa ilog sa bahagi ng barangay Poblacion West. Nagpaabot naman ng pakikiramay si VM Ponce sa pamilya ng biktima. Patuloy ang maigting na paalala ng mga otoridad sa publiko na iwasan muna ang paglapit sa mga ilog o dagat dahil sa panganib dulot ng malakas na ragasan ng tubig dahil pa rin sa patuloy na pag-uulan. At yan muna ang latest mula rito sa Tarlac. Balik sa iyo, Brian. Maraming salamat at ingat, Christian Zamora. Sa ibang balita, kinumpirma ng Department of Justice o DOJ ang paghahain ng 5 criminal case laban kay First District o Marikina City First District Representative Marcy Chodoro. Sa isang pahayag, sinabi ng Justice Department na isinampa ang 4 na bilang o 4 counts ng sexual assault at 1 count of acts of lasciviousness sa Marikina City Regional Trial Court. Nag-ugat ito sa mga reklamong isinampa ng nakaraang taon ng 2 policewoman laban kay Chodoro. Nagtatrabaho umano ang 2 bilang security officers ni Chodoro at ng kanyang asawa na si kasalukuyang Marikina City Mayor Maan Chodoro. Nanindigan naman ng kampo ni Chodoro na politically motivated attack lamang ang naturang kaso at handa silang harapin ang buong legal na proseso sa nasabing kaso. Balitang sports naman tayo. Nako, Paolo, hindi lang si Alex Ayala ang bigo. Bigong manalo ang Gilas Pilipinas women's team matapos matalo sa host team na Mexico sa kanilang unang laro sa FIBA Women's Pre-Olympic Qualifying Tournament. Maaga pa lang, bumulusok agad ang Gilas women's team pero nagkulang na ng gasolina ang national team bago matapos ang laro. Ang final score, 61-58, pabor sa Mexico. Nagbigay ng 15 points si Vanessa De Jesus na sinamahan naman ng 14 points ni Jack Daniel Animam para pangunahan ang atake ng Gilas Women sa laro. Nanguna naman para sa Mexico si Anissa, please correct me if I'm wrong, Jeffries o Jeffries na may Jeffries, Paolo, no? Anissa Jeffries ng Mexico na may 17 points at 9 rebounds. Magbabalik aksyon ng national squad sa Huwebes. Haharapin nila roon ang world number 7 na Canada sa isang must-win game sa Group B play. Tanging ang top 2 teams lang ng grupo ang uusad sa crossover semifinals. Inanunsyo naman ng Esports Foundation o Esports World Cup Foundation na postpone ang Esports Nations Cup ngayong taon. Iuusad o iuurong ang nasabing nation-based tournament sa susunod na taon sa November 2027. Bahagi ng naging desisyon ng nagpapatuloy na giyera sa pagitan ng Estados Unidos at Iran kung saan ito rin ang naging dahilan upang pansamantalang ilipat ang hosting rights ng Esports World Cup ngayong taon sa Paris, France. Gaganapin sana ang kauna-unahang edisyon ng torneo ngayong Nobyembre sa Riyadh. Sa ngayon, wala pang inilalabas na pahayag ang Philippine Esports Organization o PESO tungkol sa magiging status ng mga pambato ng Team Cebu. Ayan, kung malakas ang buong ulan sa mga nakaraang araw, Paolo, sana wag naman na masundan, di ba? Oo nga, maglalaba ka pa eh. Oo. Pero,
di ba, on the bright side, malakas din ang buhos ng malasakit at pag-asang dala ng ating mga kapwa. Sa gitna ng hagupit ng habagat, patuloy ang serbisyo ng ating gobyerno at mga non-government organization o NGO sa mga apektado. Kita sa social media pages ng Department of Social Welfare and Development at ng Philippine Red Cross ang agarang pagbibigay ng libreng hot meals at paunang lunas sa ilang lugar sa Metro Manila at Calabarzon. Patuloy rin ang pamimigay ng ilang mga pribadong kainan at mga simbahan. Samot-saring mga specialty ng mga miyembro ng Maginhawa Food Community ang inihatid sa mga residente sa Quezon City. Samantalang, sa University of Santo Tomas, binuksan para sa mga Tomasian ang pag-avail ng libreng doxycycline medicine antibiotic Paulo sa mga nilusong sa UST Hospital. Sa San Juan naman, binuksan ang Santuario del Santo Cristo Parish. Kaakibat na rin ito ang libreng pagkain at pansamantalang masisilungan para sa mga naapektuhan. Para naman sa mga nais mag-donate para sa mga nasalanta ng habagat, maaari lamang na mag-donate sa mga tanggapan ng DSWD, Philippine Red Cross at Angat Buhay Foundation. Napaka-importante, no, Brian, na sa mga ganitong panahon, nagdo-donate tayo ng ating mga kung pwede nating i-donate, mapagamit man yan, mapa small amounts of cash or goods that are in kind. Na alam naman natin na tuloy-tuloy ang bayanihan spirit. You and I know this all too well, no? Pag tayo'y nagko-cover sa labas, nung tayo'y magkasama pa sa labas, hindi ba? Pero alam mo, ang hindi dapat kasi magbago, Brian, yung pagkalkal sa kung ano ba ang nagiging dahilan ng mga ganitong klaseng pagbaha. Kailangan dire-diretso yung panawagan natin sa accountability, dire-diretso rin sa panawagan na sa panawagan na suspendihin yung klase kung safety requires it or yung paghahanap ng alternatibong paraan to keep our students safe. Oo, kasi 'di ba, diyan nga lumalabas yung kasi nga nabanggit mo, taga-Tenero ko, 'di ba? Diyan lumalabas yung dalawa sa mga lagi naming pinangahawakan, ang Magis, being better, hindi lang kasi more dapat doing and being better. At saka yung pura personalis na pagmamalasakit sa kapwa, 'di ba? Nakikita naman talaga 'yan dun sa mga hindi lang sa mga engranding gesture kahit sa mga maliliit na desisyon. Minsan I don't know kung syempre ang mga opisyal natin natutulog din, pero 'di ba sometimes kung matutulog ka na lang kung nasa iyo ang kapangyarihang mag-suspend, 'di ba? Pwede mo kasing gawin. Syempre nakadepende 'yon. We leave it to them, 'di ba? To their wisdom. Nakadepende naman 'yon sa kanilang sistema ng mga pagpapahalaga, system of values kumbaga. Kung ano ba ang talagang mahalaga sa kanila at kung mahalaga ang kapakanan ng tao. Dapat, 'di ba, maagap ang ating pagkilos o yung pag-aksyon natin para matulungan ang ating kapwa. At saka ayun nga, 'di ba? We stand on a hill. Sabi nga, we stand on a hill of prayer, 'di ba? Para sa ating bayan, ang dasal natin para sa ating mga kapamilya, 'di ba? Sa ating mga nanonood at nakikinig po sa atin. We're being heard all over the internet and of course sa mga online radio stations. Dapat talagang gabayan po ninyo yung inyong mga nakababatang kamag-anak and definitely a better citizenry always starts from the home. And speaking of home, batiin ko lang ng mabilis ang ating mutual friend, of course, the one and only Patrice Manuel Valdivia at saka si Tita Pai Manuel na nanonood at nakikinig mula Quezon City, sa lahat ng mga smileys na nasa Discord na server natin ngayon at sa lahat po ng mga tumutok sa ating programa ngayon pong araw na to. Maraming salamat po sa inyo at we strive na every single day may mga pasabog kaming pinapakita dito sa News Radio Tonight. So Brian, maraming salamat. Hindi itong huli hindi itong huli magtatambal tayong dalawa Thank you naman. Thank you rin, no? At yan po, ang mga balitang aming binantayan, mga balitang pundasyon ng talakayan at pinag-uusapan sa buong bayan. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Patuloy po kaming nasusubaybayan sa Smile Radio, Smile Channel, Cool FM, Cool TV at JLR online radio stations.
Ako po, si Brian Pasa. Maraming salamat din po sa KTSB 98.3 at sa RKW 107.1 para sa karagdagang balita at impormasyon. Sundan lamang po ang aming official social media channels sa Facebook, YouTube at X. Ito ang News Radio Philippines. Hatid namin ang katotohanan para sa sambayanan. Ako po si Paolo Barcelona. Ito po ang News Radio Tonight. Magandang gabi.